madlak nga karon nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting run any branches of civil government. Si Dato adlaw sa kasi Baim Panti na the multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. Once na ma-resolve na nila yan at na-file na an information doon sa korte, once na may probable cause, I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against doon sa mga napailan doon sa complaints. Surprise niyo, Ting. May pakita sa yung surprise, ha? Surprise! Cry ka na. Okay, so may isinagawang press conference sa HEPI at PNP Provincial Director courtesy sa RPN sa isinagawang press conference. Nagreklamo na ngayon si Dato Adlaw dahil napalibutan daw umano sila sa PNP at mahirapan sila sa paglabas sa kanilang tinitirahan ngayon na lugar, no, dahil yung nagbili ng tubig hinuli. So may hinuli ng PNP sa isinagawang press conference. Hinintay ngayon ng PNP ang paglabas sa warrant of arrest kung ito'y mapunta na sa korte ang mga kasong isinampa laban sa mga leaders at kasama. At ito'y tatalakayin natin. Ang iba nagsiuwian na. Taga Davao de Oro ang iba. Ang iba'y sumuko sa PNP. At merong nahuli. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Kumusta dyan sa Surigao, kaugnay nitong grupo nila ni Dato Adlaw na nanindigan ang mga legitimate IP leader na pirated daw ang grupong ito kay Adlaw, no? Hindi kaanib sa IP. At may mga nagsiuwian na. Kung maalala ninyo, na noong naka-live pa ito sa Facebook, nawala na Facebook nitong Reyna nila, ang Facebook account niya, dahil grabe talaga pag magbanta sila, no? Imagine, pati Iglesia ni Cristo, ipapasarado niya. Dito na po kami. Dito kayo magsuporta, hindi sa Iglesia. Dahil mismo Iglesia, dito nagpaproteksyon sa akin. Mas nagsuporta kayo sa Iglesia, padlak natin Iglesia ngayon. Kaya padlak ang Iglesia diyan sa Surigao daw. Oh. So, kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Bago natin ipakita ang ilang video at ang press conference courtesy sa RPN, DXKS, Surigao, sa interviewing ito. Welcome sa lahat natin mga suking taga-subaybay na sumusunod ngayon. Si Sir Rick Papa Inok, good afternoon po Bro Windel, at sa mga taga-subaybay. Si Viraj Canyonio, magandang hapon. Si Gino Buldan, good afternoon po Bro Windel. Talibong, pag mga kulto hindi talaga magtagal.
pero ginagamit lang nila ang Diyos. Si Rick, dapat mo tanungin yung leader na si Dato Adlaw at Reyna kung walang nagbayad sa kanila. Lalabas na yan sa investigation kung sinong nasa likod itong grupong ito. Basta sinampahan na sila, inintay yung arrest warrant na ilabas sa korte. Mahigit sa 10 kaso, patong-patong na kaso, ang hinaharap nitong grupong ito. So, may mga nag-uwian na. Si Happy Life Vlog, si Mark Tao, si Riza Reyes, Tere Reng, ginawang katatawanan talaga nila ang Mindanao. Nanding hindi lang katatawanan, yung mga pagbabanta nila, dami talagang may inilabas na pahayag ang provincial government na wag daw umano matakot sa mga pagbabanta nitong grupong ito dahil mga piki o huwad ito. So, may ilabas natin yan. Si Nanding and Elian TV, si Joaquin Mosquito sa Agusan del Sur, si Rica, congrats po bro sa daming manonood sa channel Prodio at Ecclesia. At sa lahat natin mga kapatid na nagsubaybay din diyan sa Facebook page natin, pati pa si Mita pinagbabantaan pa nitong reyna nila, no? Elits Decade, Hosea Tumo, Australia, si Rosie Silva Barbarosa, si Div Calls from Butuan. Butuan, malapit lang yan, no? So, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome, okay. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Kagabi, yung interview sa pamamagitan ng RPN DX KS, ang interview ng nila sa kay Police Colonel Warren Adablo, no, na napanood ninyo. Kung maalala ninyo, pati na yung RPN, pinagbabantaan yon. Ngayon, lulusobin namin po, media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, Grabe talaga itong reyna-reyna nila na magbanta, di mo ba? Grabe. Yung mga lumabas sa kaniyang bunganga. Kaya matapang noon, nauna nating ipinakita, abay, nagbantang babaha. Iba ang bumaha, luha. Ayun, lulusobin namin po, media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN, and 72 hours. Sino bang di makatawag ng tatay niyan sa patong-patong na kaso? Oh? Ito ang mga kaso, batay sinilabas na sa local media. Ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber dahil yung mayor mismo, grabe, sabi nitong Reyna, no, grabe ang
libelous talaga na pahayag yun. At multiple violation of cybercrime law at iba pa, posible madagdagan pa ito. Now, ang nagsagawa ng live si Dato Adlaw daw. At akala ko ba walang kapangyarihan ang gobyerno dahil may sarili silang gobyerno, nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Ania si Dato Adlaw nagalive tungod sa mga discrimination nga ang pulis nagdakop sa among kauban nga diin wala kini insakto nga legality, walay nagresponde, humingi ng tulong ang barangay sa PNP dahil nagsagawa sila ng sariling checkpoint nila. Kaya nagpunta talaga ang PNP. At grabe, yung sinigawan ni Dato Adlaw na sa Cebuano pa, makulob ang inyong kaldero. So, tuloy natin. warrant of arrest, no? So, reklamo niya yung mga miyembro daw umano niya na ang miyembro hinuli daw umanong walang warrant of arrest. Paano ngayon kung sa kanilang live sinasabi nila kahit Supreme Court walang kapangyarihan sa kanila? Ngayon, patong-patong ng kaso, ano ngayon? No? At di sila basta-basta makalabas diyan dahil reklamo niya. Napalibutan umano sila ng PNP. Pinalibutan sila ng PNP. Alam niyo naman, sa live nila, may schedule sila na magpadlak na naman. Kaya nakilala itong si Dato Adlaw, tinatawag nilang Buy Padlak. Yung iba naman, Senior Padlak. So aniya kami nagalive karon mahal na Pangulo nga ang hinungdan ni ani tungod kay wala sila mo subay sa legality, wala sila mo comply sa prior and informed consent. Yan ang problema, hindi sila kaanib sa indigenous people, no? Ayon sa mga lideres. So nag-claim lang sila. Ibig sabihin, hirap kung nag-imagine lang sila at naniniwala sa sariling imagination. Sa rightful owner sa ancestral land, mauning nga hitabo ang mga pamadlak nga karon nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala. So pinaliwanag niya bakit nangyari daw yung mga pagsarado sa mga establishment dahil hindi sumunod umano sa batas nila. Sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assist. So ang mga pulis daw umano walang rights at illegal intervention pa ang binanggit ni Dato Adlaw. Stingran in the branches of civil government. Pero alias Dato Adlaw ito siya. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law, na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa. Bosa, nanawagan ako sa mahal na... para daw sa kapayapaan at pag-iisa. Pero yung ginawa nila, yun po ba'y para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa? Yung live, yung pahayag, yung video niya, na sa loob ng 72 oras, babaha ang luha. Di na natin banggitin yung anong babaha dahil violation yon. Pangulo nga hinaot punta nga makaabot kini. So nanawagan siya na itong live niya kay Pangulong Bongbong. Akala ko pa walang authority na si Pangulong Bongbong sa kanila dahil kahit nga yung pera, idineklara na nila na yung pera daw, idineklara na nila na pinalitan na hindi lang pera ng ating bansa, kundi sa buong mundo pa. Nimo nining takna nga
Wala na kami makalihok diri tungod kay Oh, so nagreklamo siya, dapat makarating umano kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi na sila nakakilos doon sa kanilang tinitirahan. ilang gibantayan ang among mga kauban diri nga mga Oh, dahil may mga pulis na nakabantay sa kanila, lalo na sa mga diplomat nila. Ang kanilang, may nakita ako na motorsingle nila, iba din ang plate number, nakalagay diplomat. Abay, may sariling gobyerno na talaga sila. diplomat nga ilang pandakpon kung makagawas, no? Oh, yung mga diplomat daw, hoholihin pag ito'y lalabas. So, ang among kauban na nagpalit lang og tubig, gidakop nga walay legal, walay Oh, so kasama nila umano na bumibili ng tubig, hinuli, hinuli umano na walang legal. warrant of arrest, no? Oh, so walang warrant of arrest. Akala ko ba di na sila maniniwala ng warrant of arrest. O dahil may sarili silang authority. Asan ngayon ang paulit-ulit niyang sinabi na delikado kayo sa apat na elemento na kinikilala nilang Diyos. Ano yung apat na elemento? Yung tubig, apoy, hangin, at lupa. At yun ang sinabi ng kanilang reyna, iyon umano ang Diyos nila. So, hinaot unta, Hanapin natin yung sabi ng reyna nila na yun daw ang Diyos nila. Hangin. Kaya yun ang pantakot kasi nila, no? Na Diyos nila, may kapangyarihan daw itong si Dato Adlaw na magkontrol sa hangin, tubig, apoy, lupa. Yung apat na elemento. Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig, lupa, apoy, hangin. Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasama ang apat na nasyon. Pero nagbagong lahat ng lumusob ang Fire Nation. So, di lang pala may bagong gobyerno sila. May bagong Diyos sila. At ang mga Diyos nila ay hangin, apoy, lupa, tubig, at ito daw si Dato Adlaw ang may kapangyarihan na magkontrol sa, ibig sabihin, kung Diyos nila yan, pagkatapos, siya ang may kapangyarihang magkontrol, mas makapangyarihan pa siya sa Diyos nila. Itong si Dato Adlaw. Dahil may kapangyarihan siya magkontrol sa hangin, tubig, apoy, at lupa. Tuloy natin ang kanyang panawagan sa presidente. ang mahal na Pangulo, imo kining maaksyonan, aron nga dili mo kaila pangkagubot sa Surigao del Norte. So nanawagan siya sa mga di makaunawa ng Cebuano na dapat umano magawa ng aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos para di lalaganap ang kinatatakutan diyan sa Surigao. O kaya nga, pinalibutan na kayo ng PNP dahil matagal na kayong pabalik-balik. Sabi ni Ronela Osia, si Avatar yan, karton, na napanood nila yan. Ganon ba? Avatar, hangin, lupa, apoy. Okay, tuloy natin. No. Kay dili na maayo kining ilang gibuhat, wala na mainsakto, dili na insakto ang ilang proseso. So, di na tama umano ang ginawa ng PNP. Di na tama ang proseso. So, palagay nyo, yung pag-live ninyo at pagbabanta ninyo na 72 oras lang. Isang malaking pananakot yan. Sa Surigao City, sa mga naninirahan diyan, lalo na mga armado sila, dala nila yung mga matataas na itak.
Okay, tuloy natin. O tungod kay nan-react sila sa maong panghitabo nga wala nila masabti kini. Tungod So nag-react daw umano ang PNP sa mga pangyayari na hindi nila naunawaan. Imagine, itong grupo lang na ito na gumagawa ng pagsarado sa mga establishmento, sila lang ang nakaunawa sa kanilang ginagawa. No? Itong grupong avatar na ito, tuloy natin. kay ang atong batas karon nga ngayon pagasundon is divine customary law nga ngayon. So yung batas umano, paano ngayon? Patong-patong na ang kaso laban sa inyo. Kundi ninyo sasagutin yung bawat kaso na yan, abay, delikado talaga. Dahil siguradong lalabas ang warrant of arrest para sa inyo. Dami yun. Sobra sa 10 kaso. Tuloy natin. Ma-practice sa uban nga kani atong gi-implement nga para kini kanatong tanan nga yun. Ini-implementa daw umano niya yung batas na yan at ang batas na yan ay para sa lahat. Paano magiging para sa lahat? Sabi ng mga legitimate dato nga na nagpahayag, di kayo kaanib ng indigenous people sa Caraga region. Wala kayo sa talaan. Kaya mahirap kung mag-imagine lang talaga kayo. Tuloy natin. maalis kita sa tunglo, no? Maalis kita sa tunglo at ganun pa man. Mawala daw umano sa sumpa, curses, o occultism, may kapangyarihan sa pagpalaganap ng curses. At itong ginawa nila, mas grabe pa ito sa curses. Di ba? Yung pagsasarado ng mga iba't ibang establishmento diyan sa Surigao. Sa sumpa. Dahil sa batas, ito po, maalis po tayo sa tunglo. Kaya sana po na makarating po ito sa... Dahil sa batas na ginawa nila, maalis daw umano sa sumpa. Mahal na nating presidente, no, na kailangan in 72 hours, si Dato Adlaw, nag-order po na makalabas ang kasamaan namin. So sa panawagan niya sa presidente, may order pa siya sa presidente. Ang order niya, within 72 hours, dapat makalabas na umano yung mga diplomat niya na nahuli. Na hinuli po nila ng walang proseso. Hindi legal ang proseso po nila. Kaya tinatawagan ko po ang lahat ng mga sundalo infantry nga angayan nga makasuporta na mo diri karon. Nanawagan pa siya sa infantry ng sundalo. Bakit? Miyembro ba kayo sa sundalo, infantry? Kahit pa miyembro kayo, walang susuporta sa ginagawa ninyo. Kaya ang dapat niyong gawing hakbang ang harapin yung kaso. Okay. So tuloy natin. Imagine, mismo presidente, nag-order siya. Si Dato Adlaw nag-order na dapat ilabas yan within 72 hours. Okay, tuloy natin. Tungod kay dili namo gusto ang pagbantay sa mga kapulisan, among gihangyo ang mga kasundaluan nga magbantay namo diri para sa manifestation sa kalinaw. Sumunod din siya kay Pastor Kibuloy. Di ba? Ayaw ni Pastor Kibuloy yung mga sundalo. Pero okay siya sa NBI. Pero mas ayaw ni Pastor Kibuloy yung PNP. Okay siya sa NBI, pero mas okay siya sa mga sundalo. So ginaya niya si Pastor Kibuloy. Usa daghang salamat hinauton ta nga sa gamay mensahe ni Dato Adlaw nga moabot kini sa mahal nga pangulo aron nga kini maaksyonan dayon kining maong mga lakang sa atong mga kapulisan nga walay saktong mensahe, walay saktong proseso. So, ang mga pulis walang tamang mensahe daw. Ang mga pulis ayon wala pa, binago niya, walang tamang proseso daw. Ano skala nyo? Yung ginawa ninyo, yung pagbabanta ninyo, nababahaang sa loob ng, nasa tamang proseso ba yun?
yung pinasok ninyo ang mga sari-sari store, yung mga iba pang establishmento para pilitang isarado, nasa tamang proseso? Para sa inyo. Kaya nga, nagkaganon kayo ngayon. Dahil, resulta lang yan sa sarili ninyong interpretasyon. Okay, dito tayo sa press conference sa HIPI at kasama na si Police Colonel Dablo, no? Si Dato Adlaw sa kasi Baim Panti, still na dyan sa compound nila sa Purok 5 Barangay Sabang, Surigao City. So, Nasa Barangay Sabang, Surigao City. Yon ang sinabi ng barangay kapitan, na matagal nang tinik sa kanilang barangay at hindi lang sa kanilang barangay kundi pati na sa syudad mismo. kana na mga kanila, sinabi ko na sa inyo kanina, the multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. So, wala kong katungod na mandaran ang prosecutor nato na i-resolve nila as soon as possible kana na preliminary investigation about dun sa mga criminal complaints na na-file. But once na ma-resolve na nila yan at na-file na an information dun sa korte, once na may probable cause, I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against dun sa mga na-filean dun sa complaints. And kana na mga tag-ingon nila nganong dili pa na-i-read kana na compound, mga kapatid, you are Paliwanag sa HIPI dahil meron ding mga nagpahayag kasi bakit di umano lulusobid agad ng PNP ang compound nila ni Adlaw. Kaya ito ang paliwanag ng HIPI. Attorney din itong HIPI para sa narinig ko sa isang PNP. Attorney din umano itong HIPI na to. you are going beyond the rules of law. I am not hindi ako yung anak kapareho na officer na diktahan mo, na sabihon mo sa ako na i-read ka na compound without any legal basis. Dili ako yung anak ka-reckless. So, you wait because we are not sleeping sa trabaho na mo bilang police officer. Tanan diri na tagbo. Sandali muna, may nabasa ako dito si Aaron Ilan. Ikaw puli ni Noli Di Castro Talibong? Tig news nakakaroon? Di mo alam na officer ako sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP sa Osamis Chapter, at matagal ako sa media, Catholic Media Network at sa CBCP News. Di mo yan alam? At least may alam ka na ngayon. Buhat namo is in accordance with the rules of law because dili namo gusto makitaan ng technicalities, especially pag Sandali lang. Para kay Noli. Noli, kaanib ka ba ni Adlaw? Sultan Adlaw? Baka Sultan Bituin ka ngayon. Okay. abot sa mga legal action. Thank you. Additional kay Chief of Police. Upon assessing the area, na-confirm po sa mga nag-surrender sa ato, dagan, minors, mga babae na magpamilya na dito sa compound. So, we are planning na in case na we will implement the warrants, what shall we do? Na walay madamay. So, priority na mo ang kapakanan sa mga minor o kababaihan. Sa ato ang mga katong nag-ingon nga nung dili na lusubon, sama sa gingon sa atong Chief of Police, we follow the rule of law. Kung kami abot din ng sulungon, mura na po sila. Sa mga di nakaunawa, may mga nagreklamo kasi na sinabing bakit daw di agad nilusob, no? But di agad nilusob. At itong usaping ito, Noli, isang grupong tinatawag na religious group na walang pagkakaiba kay Kibuloy at kay Senior
Aguila na gumagamit sa Diyos para sa kanilang sariling batas. At ito'y sagawa ng problema doon sa Surigao. Ora na po sila na dili nagakuha sa balaod. So, we will abide by the due process sa kuan. Nakasala sila, pa-experience sila. Sabi ni Colonel Dablo na kung lulusobin agad yung teritoryo nila ni Dato Adlaw, wala na umano silang pagkakaiba, kaya inintay talaga ang proseso, no? Proseso, lalo na yung paglabas sa arrest warrant. Umabot ang panahon na ito, matagaan makuha sa laubaran. So, i-assure lang na ako sa katauhan sa Surigao City na this incident will never happen again. Ang ilang compound na contain, since the incident, contained na ang area. That's why nagkaroon na lang nag-surrender ay ikuha sa katauhan because moving in and moving out sa area is being monitored 24 hours. Lahat ng activities sa ilang area monitored. That's why nasensationalize lang sa social media. Actually, after the incident, wala na may naitabo because they are contained. So, sa di makaunawa ng Cebuano, matapos yung nagiging viral sa social media, wala nang nangyari pang pagsarado sa mga establishmento dahil napalibutan na sila ng PNP. 20 minutes sa nila, na-contained na sila sa area. Nandaan na dito ang mga police. Nano lang talaga sa social media because of their kabulo na karon. But katong ginapangkuha nila sa social media, they also face the consequence. Kaya dagang balaod nilang na violate. That's why we ask the assistance of the Regional Anti-Crime Unit, pumunta din dito, to preserve yung mga content ng mga media. Ng mga mga vlog. Mula na ma'am na grabe talaga yung mga pahayag mismo sa kanilang reyna, di ba? Grabe 'yun. Lalo na yung pinangalanan niya yung mayor, grabe 'yun, libelos talaga 'yun. Tuloy natin. Ako sa katawan sa Surigao. Yung pagpangalan niya sa mayor, di na lang natin i-reply dito dahil pwede tayong masali sa kaso. Yun po ang seminar namin sa kapisanan ng mga broadcasters noon, lalo na matagal akong na-assign sa PNP blatter. Halimbawa, yung pinahiya sa publiko, i-blatter yan sa PNP. At may na-assign kasi na media na magbasa sa police blatter. Kung ano ang sinabi sa nagpahiya niya sa publiko, nakasulat yan sa blatter. At kung binasa yan ng media na pinahiya siya sa ganitong pahayag, ay damay ang media. Ayon sa seminar namin. No? Kaya grabe ang pagtawag niya sa mayor. No? Grabe talaga. Tuloy natin. Ano lang na to ang through peaceful means lang una ang pumuhaton, magulat sa pag-implement na sa warrant because ako nga naingon na dili na mo gusto na may mga collateral damages during dahil alam naman lulusobin ng PNP na wala silang search warrant. No? Search warrant, dapat nakalagay anong hinahanap nila, saan inilagay yan. Isa na, yung mga matatalim na dala nilang itak. Pero kailangan talaga ang warrant of arrest dahil naisampa na ang kaso. So, yun ang abangan natin. No? Ang paglabas sa warrant of arrest at siniguro ng PNP ngayon na di basta-basta makatakas itong
mga leader na ito. Okay. So, may mga nakulong na pinuntahan sa ilang mga kasama. May kaso ko, no? Pangutan na ko sa inyo, kay gikasa sa iya. Dili sila masulti. Piyansahon, nag 7,000. Pero okay naman noon siya dito. Kaya yatiman man siya. Yatiman noon ng mga kaiban. Mga pulis. Pagligo lang yan. Kaya pagsuway din sa akin. Dili ka mo pwede nila interviewon. Kaya may mga miyembro nila na gusto nang mag-uwian, taga Davao de Oro daw, umano ito, gusto mag-uwian. So, nilapitan nito isang babae na huwag kayo magpa-interview sa mga pulis. Dili pwede na sila mag-interview dire. Dili. Kung si Manong gusto na mo ulit sila. Oh, di daw pwedeng ma-interview. So, sabi ng pulis, etong si Manong gusto nang uuwi sa kanila. Muli sila. Unya karon. So, sabi ng pulis, ba't di niyo tulungan na makauwi? Etong gusto nang umuwi. Tugutan na kuan. Sige na, wala may katubod mo kuan sa amo Wala daw umanong kapangyarihan ang mga pulis para sa kanila. Sige na. Ito na mo. Sige na. Ay, maglangan-langan. Sige na, kay. Mula na ng putaron. Yung mga gustong uuwi, sige, magbadali ka na kayo. Tabangan nato ni makauli sila, ha? Tulungan natin na makauwi sila sa kanila. Pag-abot sa panahon, madisgrasya ka mo. Dili sila nga amo manang So, pag darating ang panahon, kung sakaling madisgrasya sila, malaking kasalanan ito, madam. katungod na mo na. So, anong kasalanan na kanilang karapatan umano ito? Katungod lagi Oo. nila. Katungod mo na nila, gawas na nila sila. So, yun, nagpaliwanag ang mga pulis dito na karapatan nila na lalabas at uuwi na sila. Gusto mag... Lagi. Pero nga nang inyo pamanggikuan, nga muli naman sila. Dili, naamaguli. Yan, confrontation ng miyembro nila ni Adlaw at sa gustong umuwi. At ito na interview talaga, yung gustong umuwi, taga Davao de Oro sila. Manggihan lang dito sa mga tropa na uli lang eh. Okay. Amo sa pamilya sa ang buol ko. Relax ako sa nabalaka ba? Nabalaka sila na Uwi talaga umano sila dahil yung mga pamilya nila umiiyak na. naman mo. So, kami, wala kasi wala kung sa mong buhat rin. So sila mismo, hindi nila alam kung ano daw ang kanilang gagawin sa area dyan, sa Surigao. So, lain man tao. Kung sa may unya, pila mo kabuok gusto na muli? Upat ni kumotor sila, daw kanang So may motor sila, gusto na sila uuwi. pambiya nga ikon upat ni. Sa ato pa sir, sa inyong pag-ari diri sa Surigao. Asa ka uli sir to? Rimay sa Davao de Oro. Davao ka sa imong pag-ari sir, pila mo kabuk taga Davao sir? Parang kami na siyam ra pud ni kabuok. So, wala mo magtuo ngayon ani mahitabo. Siyam ang gustong uuwi na. No, siyam sila gustong uuwi. Wala babayan kami. Di nila alam talaga na ito ang mangyari sa pagdating nila diyan sa Surigao. Kisa man ginaghagan niyo sa nga pang uli mo diri sa Surigao. So, di talaga nila alam na yun pala ang mangyayari. Kapag kauban nila kung nagkakasama, So, inimbita sila na sasali sa kanilang kasama. dili si Dato Adlaw. Wala mo din naman kung kapuro mo ko. Wala naman ikaw pa naman mo. Ano sila? Kanina ka motor. So mga Surigao ron, hindi kita kuman sa barangay sa bang kundi naibutang ang aduna na gusto na muli gumikan kay siguro wala na kasabot sa ilang sitwasyon diri. Sir, mayong punto. Saman, muli na mo.
Pila mo kubok, sir? So, mayroon ng mga nagsiuwian. Buti ito sila, makauwi, no? Yung iba, nasa kulungan. May nakulong na talaga. At yung iba, siguradong sa kulungan din ang pasok dahil hinihintay na lang ang warrant of arrest sa kanila. So, yon. Kaya bago kayo aanib sa grupo, lalo na ang kinikilalang Diyos ay parang avatar. Bakit parang avatar? Di po ba ang Diyos nila ay hangin? Ano, hanapin natin hangin, apoy, tubig, at lupa. O, di avatar. Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig. Lupa. Apoy. Oh, yun. So, si uwian na. Tinalikuran na nila ang kanilang Diyos yan na hangin, lupa, tubig, apoy. Kung maalala ninyo, yon ang claim ni Dato, anong tawag diyan? Fallen angels, no? Hangin, lupa, may kapangyarihan ang fallen angels pag-control nito mga elemento. Kaya nga, mayroon tayong ritual sa Katoliko na deliverance, lalo na exorcise yung tubig, kaya magiging holy and exorcise water, no? Dahil pwedeng kakapit ang mga demonyo sa ganon. Na kung maalala ninyo, sino ang Diyos ng mga kulto? Unang Korento 10:20. Walang iba, ang demonyo. Kaya ulitin ko mga kapatid, huwag agad-agad maniniwala tulad sa grupong ito. Ang napakahirap pag sila mismo'y naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Imagine, kung ang Diyos nila, hangin, lupa, apoy, tubig. Kung iyon ang Diyos nila, yun naman ang sinabi ni Reyna. Pagkatapos, itong Dato Adlaw, may kapangyarihang mag-control nitong apat na elemento, ibig sabihin, mas Diyos siya kumpara nitong apat na elemento na ito dahil siya may kapangyarihan daw. Pero, yun lang. Resulta lang sa sariling imagination. At mahirap na pag maniniwala sa sariling imagination. Abangan ang susunod na kabanata dito. Ano ang resulta? Paglabas na sa warrant of arrest sa korte laban sa grupong ito. Makatakas kaya sila? Nagreklamo na si Adlaw dahil di na basta-basta sila nakakilos umano, napalibutan na sila. Bakit napalibutan? Natural. Sinabi niya ang schedule kung saan isasagawa nila yung pagsarado. Kaya, para di sila magsagawa ng pagsarado, yon, napalibutan na sila habang hinihintay ang warrant of arrest laban sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy Fiesta diyan sa Panay Clarin. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the